Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak, at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-comments, mag-subscribe, at share. Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata 12, Halik na may lason. Mabagal, may misteryo at kirot. Hindi lahat ng halik ay pag-ibig. Minsan, ito ay bitag. Minsan, ito ay lason na unti-unting pumapatay sa tiwala. Katahimikan ng gabi, mahinang ambon, at malungkot na instrumental. Lumipas ang 3 araw. Tahimik si Elian, tahimik si Maya, at lalong tahimik si Lira. Pero sa likod ng katahimikang ito, may namumuong galit at pagnanasa. Isang gabi, habang si Elian ay papauwi mula sa bukid, nadatnan niya si Lira sa harap ng bahay niya sa bayan. Basang-basa sa ulan, nanginginig at may matang puno ng hinanakit. Bakit mo ako iniwan? Hindi mo man lang nilaban yung meron tayo. Tumalikod si Elian, ngunit mabilis siyang niyakap ni Lira mula sa likod. Ramdam niya ang lamig ng katawan ng dalaga, at ang init ng damdaming pilit pa rin itong inilalaban. Elian, kahit masakit, mahal pa rin kita. Hindi ko kayang makita kang masaya sa ate ko. Lira, wag mo akong pilitin. Hindi ito tama. Pero bago pa siya tuluyang makapalag, hinarap siya ni Lira. Tumulo ang luha ng dalaga sabay isang biglaang halik. Hindi marahan. Hindi mapag-alinlangan. Kundi mapilit, mapusok puno ng galit at pagmamakaawa. Tumigil si Elian. Hawak ang magkabilang braso ni Lira. Lira, hindi mo kailangang gawin to para lang manatili ako. Ngunit hindi siya binitiwan ng dalaga. Kung siya ang pipiliin mo, mawawala ako. At hindi lang basta mawawala. Masasaktan kayong dalawa. Nang umalis si Lira sa gabing iyon, naiwan si Elian sa loob ng bahay, basang-basa hindi lang ng ulan, kundi ng pagkalito. Hindi niya sinuklian ang halik pero sa mata ni Maya, lahat ng ito'y iba na. Kinabukasan, habang tahimik na naglalakad si Elian papunta sa bahay ni Maya, sinalubong siya ng tingin ng mga tao. Nag-uusap-usap. Kumakalat ang chismis, nahuli raw ni Lira si Elian at si Maya, pero siya pa rin ang hinalikan. At doon, sa may pintuan ng kubo, si Maya nakaupo, hawak ang tiyan, at nakatingin sa kanya, hindi na galit, kundi malamig. Narinig ko na. Alin? Tanong ni Elian, nanlalamig. Ang halik. Tumalikod si Maya. Pumasok sa loob. Walang iyakan, walang sigawan. Pero sa kanyang puso, parang may pumutok na dam. Hindi mo kailangan magsalita, Elian, dahil minsan, ang katahimikan ay mas malakas pa sa kahit anong paliwanag. Isang halik ang gumising sa lahat ng damdaming pinilit ng patulugin. At sa bawat halik na may lason, may pusong unti-unting namamatay. Sa susunod na kabanata, si Maya ay may pipiliing desisyong magpapabago sa kanilang lahat. Sa kabanata 13, ang lihim ay lalabas, may harapang hindi na kayang iwasan. Like, comment, at subscribe para sa Sa Gitna ng Lupa at Langit.